Hello mga kaibigan! Ako nga pala si Kuya James ang magbibigay sa inyo ng panibagong kaalaman tungkol sa bahagi ng pananalita. Upang maging mas makabuluhan ang ating aralin, mayroon tayong makakasama. Hello Goryo! Hello po! Ngayong araw ay ating tatalakayin ang tungkol sa panghalip. Ano nga ba ang panghalip? Para di maulit ang pangalan sa pangungusap, ginagamit natin ang panghalip. Magaling Goryo, ang panghalip ay bahagi ng pananalita na humahalili o pumapalit sa pangalan upang maiwasan ang pag-uulit nito sa pangungusap. Ang panghalip ay may 4 na uri. Ito'y binubuo ng panghalip na panao, panghalip na pananong, panghalip na paari, at panghalip na panaklaw. Ang panghalip na panao ay humahalili sa ngalan ng tao. Nakabatay din ito sa panauhan, kailanan, isa ba o marami, at kasarian, lalaki ba o babae. Ang panghalip na panao ay may 3 uri, at ito ay ang mga unang panauhan siyang nagsasalita, ikalawang panauhan na siyang kinakausap, ikatlong panauhan na siyang pinag-uusapan. Sa unang panauhan, kapag isa lang ang tinutukoy ng nagsasalita, ginagamit ang ako, ko, at akin. Halimbawa sa pangungusap, ako ay Pilipino. Kapag maramihan naman ang tinutukoy ng nagsasalita, ginagamit ang kami, tayo, natin, at amin. Goryo, maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Kami ay pupunta sa Baguio. Sa ikalawang panauhan naman, kapag isa lang ang kinakausap, ginagamit ang ikaw, ka, mo, at iyo. Halimbawa sa pangungusap, ikaw ay magaling sumayaw. Kapag maramihan naman, ginagamit ang kayo at inyo. Goryo, maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Malamig ang klima sa inyo. Sa ikatlong panauhan naman, ginagamit ang siya, niya, at kanya. Halimbawa sa pangungusap, siya ay magaling umawit. Kung maramihan naman, ginagamit ang sila, nila, at kanila. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa, Goryo? Sila ay nakatira sa malaking bahay. Pahusay, Goryo. Ngayon ay tumungo naman tayo sa ikalawang uri ng panghalip, ang panghalip na pananong. Ginagamit ito sa pagtatanong. Halimbawa, sino, ano, alin, kanino, ilan, kailan, paano, at bakit. Halimbawa sa pangungusap, sino ang dumating. Goryo, maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Kailan ang susunod na pasukan? Sunod ay ang panghalip na paari. Ito'y nagpapakita ng pagmamay-ari. Halimbawa, akin, iyo, kanya, atin, amin, inyo, at kanila. Halimbawa sa pangungusap, ang pulang damit ay akin. Magbigay ka nga ulit ng halimbawa, Goryo. Sa kanya ang nahulog na panyo. Salamat ulit, Goryo. At huli ang panghalip na panaklaw. Tumutukoy sa lahat, isa o dami ng tao o bagay na hindi tiyak. Halimbawa, lahat, sino man, bawat isa, alinman, wala, kahit sino, iba. Halimbawa sa pangungusap, sino mang sumuway sa batas ay mapaparusahan. Sa huling pagkakataon, maaari ka bang magbigay ng halimbawa, Goryo? Bawat isa ay may pagkakataong magbago. Mahusay! Sa kabuuan, ang panghalip ay humahalili sa ngalan ng tao upang hindi maging mahaba ang pangungusap. At ito ay may 4 na uri, panghalip na panao, panghalip na pananong, panghalip na paari, at panghalip na panaklaw. Maraming salamat, Goryo, sa pagsama sa akin sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa bahagi ng pananalita. Bago magtapos ang ating talakayan, maaari bang sabahan niyo si Goryo sa pagsagot ng mga tanong?
Magkita-kita ulit tayo sa susunod na talakayan. Paalam!